Okay, what's up mga kapatid, Kuya Dato? So, ito na yung trading free lesson. So, volume 1 natin to, no? Ngayon, meron tayong guest. Tuturo niya ang technical analysis. Sinabi ko naman madaming technical analysis, pero one part of it, ang tawag doon is trend line. So, uptrend ba o sideways o downtrend? So, ituturo namin sa'yo. So, kung wala ka pang trading view, kailangan mong gumawa kasi doon tayo magte-technical analysis. Makikita nyo ngayon yan, papakita namin. And kung wala pa kayong Handtech account, after na natututo kayo dito, pwede kayong gumawa ng demo account para i-actual i-trade nyo sa demo account. Wala kayo nun, gumawa kayo. Andyan naman yung link ko, gumawa kayo ng Handtech para magkaroon kayo ng demo account. Pero before that, kailangan nyo ng trading view. So, andito na si Mr. Park. So, yan. So, Paksang, Mr. Park. So, siya ang teacher natin. Yes. So, today, he will teach trend line. So, yun, mag-i-start na tayo. Trend line. Let's go. Okay, I'll explain the trend line. Translation sa baba na lang. Ang trend line, ginagamit ko ang mainly ginagamit na method ko yan sa technical analysis. So, yung definition muna ng trend line. Explain ko sa inyo. Kung meron kayong tanong, later pwede nyong i-direct tanungin si Kuya Da. Ako naman, pwede ko naman mag-respond sa Telegram, so you can ask me also. So, sa tingin ko itong trading view, hindi pa kayo marunong gumamit, pero sa ibang video natin, i-explain yan how to use this trading view. Yung usapan chart muna, merong gantong wave, up and down and up and down. For example, yung uptrend na yan, may wave, meron yung top. So, pag nilagpasan yung top na yan, nagkakaroon ng trend. Yun yung definition. So, yan top na yan, yung down na yan, at saka yung top na yan, down ulit, pwede mong guhitan. So, kung uptrend yan, etong diagonal na guhit, accordingly, trending line papunta sa taas. So, it's very important to know ang definition ng trending line. So, ang wave, hindi yan basta-basang up and up and up, gumagano. Hindi, nag-up and down, may pattern yan. Example, bumaba siya dun sa diagonal na linya na sinulat natin. Kung bumagsak yan, ibig sabihin nun, nag-crash na yung trend line ng uptrend. So, iba na naman. But, pag bumalik, bago na ang guhit. Magguguhit ka ulit ng bago. Ganyan na mangyayari. I-adjust mo. Magiging iba na yung uptrend line, yung diagonal. Kung malakas ang pagka-uptrend, makikita mo ganito ang wave na makikita. Then, pwede kang gumuhit ulit ng diagonal na yan. Nagkakaroon ng pattern ang mga line or waves. So, yung chart nagkakaroon ng pattern yan. Tingnan mo, may dalawang diagonal line dito. Yung mga ganong pattern. So, makikita mo pag lumagpas doon sa top na yon, nagkaka-trend line yan. So, pag masyadong malupit ang pagkakataas, pwedeng magkaroon ng correction, pwedeng bumaba. So, mild trending line, uptrend ang better, but it happens na pag malakas ang pagkaka-upper trend, tumataas yung diagonal line na yan ay tumitirik. Ganon. Pag bumaba naman, bagong correction ulit. Pero titignan mo yung second na diagonal line.
Pero pag nilagpasan yung second line ng diagonal na yan, iiwan na naman ng ano, こういう、trend. ラインですね。線でトレンドライン Magre-reset ka na naman sa how you gonna compute or 実際のチャートで、見ていきたい。 do the line. So, tingnan natin yung ビットコイン actual chart. So, Bitcoin naman to. Tingnan natin ang actual chart. で、ビットコインまず、So, yung kanina, トレンドだったので、次下降 uptrend. So, tingnan natin ngayon, downtrend. Paano mag-guhit sa downtrend? これでいきますよ。まず Example, ito. 抜けてる。ここで抜けてるので、 Ganito klaseng trend line ang pwede mong iguhit. それでここの So, ito yung trend line. ラインを割ったんで、 Nalagpasan niya yung trend line na to, umangat, tumaas. それで 2022, 2年の、大体これは November, 11月nung nilagpasan niya yung downtrend na to, だからこういうトレンドが tumaas na. So, yung mga ending ng trend na ganito ang kailangan tutukan at is a very important. それでこれでここの水平線ってここで抜けて So, itong straight na to, 違う nakita mo, may resistance, may mga ano, 抜けてるんで nilagpasan niya yung linya na to. Pagkalagpas, tumaas din. So, pwede ka magguhit dito ng ganito. Uptrend. ここを抜けて次ですね。まあちょっと細かいんですけど、 Ayan o, yung next na, これだけ yung next na, ano, 一応一本 line naman, pwede mong guhitin this kind. Yan. で、ちょっとここ下がってきたんですけど、またここのラインで次は Look at this. 抜けてるので、 So, merong trend line na pwedeng, 次ここ抜けて、 ayan, pag lumalagpas dun sa trend line na yun, umaangat. そうなると Importante din tong horizontal na to. Double check nyo yung sinulat ko mga horizontal. Pag lumalagpas dyan, umaangat. So, ngayon, uptrend pa din. 線なんですけど、次 Example, for the next, bumagsak si Bitcoin. Pag bumaba dyan sa diagonal line na yan, then pwedeng isipin na pwede mag-downtrend or magko-correction. So, nagiging pattern yan, like this. こういうふうに Pag bumaba, nakatulad ng ganito, delikado na. So, very important yung ano, horizontal and diagonal na sinusulat ko na to. Then, dun ko din nakikita yung trend. この斜めの線を非常に意識して Yung price at saka itong mga diagonal na いけるように、 line na to is a very important やるんですけど、 and related yun. So, gusto kong matuto kayo magguhit ng ganito. 例えば Example, こういうトレンドラインを ganitong klaseng trend line. トレンドラインを引けたら、これ Kunyari, marunong kayo sa ganito. I-copy mo yan, こういうところ i-paste mo, tapos isa-set mo. Katulad nito, この辺まで same angulo. So, more or less, nakikita nyo, andito nasa range ng どこまで行 line. くかっていう行き先を教えてもらえるんですよ。 So, parang itong mga gantong linya ay nagpapa-guide sa inyo more or less saan pwede pumunta yung price. So, yung Bitcoin na to, だから行っても I think 当たって I think para sa akin tataas tatama dun sa diagonal na linya na yun at pwedeng bumagsak ng konti. こうね、 Then pag bumagsak ng konti, pwedeng mag-bounce back. さらに Pwedeng bumaba na ganyan katulad ng guhit na to. 行かなくって Then bounce back, tumaas ng konti or bababa. Pwedeng mangyari yan. Tandaan nyo itong sinulat ko na to. で方向性を見極めて、まあ、止まるのか Sa trend line, titignan nyo kung saan yung direction niya. トレンドライン
uptrend o downtrend. Pero hindi ibig sabihin na 100% na mag-i-stop o ano mangyayari. Kumbaga yung direction lang ng chart ang pwede nyo tignan. Meron din akong tools na ginagamit. Look at this. Ito yung signal ng ano, buy long or buy short. Ito, kung titignan mo naman, daily chart naman, papalitan ko ng daily chart. Ito yung kinlik ko, yung D, yan yung daily chart. Indicator. Wait lang, hinahanap ko lang yung tools na inimbento namin. We were using. Wait lang, hindi namin mahanap. Ayan. Meron na. So, ito yung tools namin. Gaano ko importante itong line. Makikita mo. May ano, guguhit tayo ulit. So, yan yung trend line. Tingnan mo. Ayun o. Pag ginuhita mo na ganito, lumagpas sa line na yan, diagonal line na yan. Yung moving average, pero hindi ko kikwento this video. Yung mga ganito, nagkakaroon ng chance. Yung copy-paste na sinabi ko, try nyo ulit yung angulo na yun. Pag kinopy-paste na ganyan, lahat ng ano, tumatama. Ayan, look at this. Tingnan mo to explain ko. Ayan. Ayan, nakita mo? Ayan, so setting ko lang ng konti para madaling intindihan. For example, like this. Yan. Up, down. Up, down. Yung pagka-up niya, hindi na siya bumaba. Dapat bababa siya pag sa pattern. Look at this, yung circle na to. Nagkaroon ng area, then mag-up. Babasahin mo yung wave. Maguguhit ka sa trend line. Then, makikita mo mayroong correction doon sa wave na yon. Pag nagkaroon ng correction, umiba yung direction. Lumigpas siya doon, lumagpas siya at umangat. Look at this. Kung horizontal lang ang tinitignan mo, hindi mo makikita tong wave na to. Kung horizontal lang ang kaya mong tignan. Tignan mo to. Kunyari, horizontal lang ang ano, basehan mo. Hindi ka marunong sa diagonal line. Ito parang dumikit no sa baba at lumagpas no sa line. So you think baka mag-short yan. So isipin mo pwede mag-short yan.
But for me, itong diagonal line, ginawa ko to. So, I think nag-stop na ang pagbaba. Then, pwedeng may chance na lumagpas sa taas. Trend line importante, diagonal importante, horizontal importante. Ito dapat tandaan nyo. So ngayon guys, thank you very much for trend line. So thank you very much for the lesson and see you again next lesson. Bye bye.